Oh, mga artistahin pero hindi sa harap ng kamera nagpapakitang gilas, kundi sa barko. Girl power ang flex ng isa na nagmamando ng tanker fleet. Nagtitimon din naman ng barko ang isa pa na dati palang commercial model. Modelo noon, marino ngayon. Yan ang kabitenyong si Christopher na puhunan sa pagtataguyod sa kanyang pamilya. Good looks, talent, lakas ng loob, at diskarte. Tila answered prayer nga raw ang pagiging marino niya ngayon. Dahil nung bata pa po ako, pangarap ko na ang pagbabarko at pangarap ko po talagang makapunta at makapasyal sa iba't ibang bansa. Dating usher sa mga event, rumaraket na talent sa mga taping, at modelo sa mga commercial si Christopher. Pero dahil hindi regular ang kita, tiniis niyang malayo sa pamilya para makatulong sa pagpapaaral ng kanyang kapatid at pagpapagamot sa kanyang lola. Halos 7 taon ng seaman si Christopher. Kasalukuyan niyang binabaybay ang karagatan ng Saudi Arabia. Pangarap din po ito ng aking mga magulang at naniniwala po ako na makakatulong ako ng maayos sa pangangailangan ng aking pamilya. Sipag at tiwala sa sarili naman daw ang puhunan ni Christopher bilang seaman. Mula sa maintenance ng mga gamit at pag-check ng mga cargo na ipinadadala sa iba't ibang bansa. Caring-carry yan ni Christopher, pero ang pinakapaborito raw niyang trabaho. Yung pagtitimon o pagdadrive ng barko, isa sa pinakapaborito ko pong trabaho at ginagawa sa barko. Social media naman daw ang tulay ni Christopher sa kanyang pamilya. Ito na rin daw ang nagiging libangan niya para labanan ng homesick. Kumikita raw si Christopher ng 60 hanggang 70,000 pesos kada buwan bilang seaman. Pero inaabot siya ng 7 hanggang 8 buwan sa laot. Nakakapagbakasyon naman daw siya sa Pilipinas ng 2 hanggang 3 buwan kada taon. Mahirap daw ang buhay marino, pero malaking biyaya raw ito sa kanya. Simula nung naging OFW na ako, malayo sa pamilya, yan laging nasa isip na magpasalamat sa gift of life. Malaking sakripisyo na mawalay sa pamilya pero para makatulong at mapagaan ang buhay nila sa Pinas, lahat kakayanin. Ang magandang dilag na si Casey Abigail, nahilig din sa paglalayag. Katunayan, isa na siya ngayong second officer. Pero di lang basta barko ang minamandohan ni Casey Abigail, kundi isang tanker fleet na bumabiyahe sa superpower countries tulad ng Amerika, Russia at China. Being a second officer, you will be in charge in the passage planning of the vessel. Ile-laid out mo kung saan dadaan yung barko mo in a most safest way na hindi ka magkakaroon ng mga violation when it comes to international regulation po. At ang kita niya, dollars. Tumataginting na $4,000 kada buwan o mahigit 200,000 pesos na inilalandaw niya sa kanyang pamilya sa Cagayan de Oro. Isa si Papa ko ang pinakadahilan kung bakit ako nag-pursue ng maritime career kasi he was a chief officer and he's working on board. Yung sahod ng seafarer is way much higher than what other profession earn here in the Philippines. Hindi raw hadlang ang kasarian para maghanap buhay sa isang man-dominated environment tulad ng maritime industry at mas napatunayan nga raw niya ngayon ang kanyang tunay na galing bilang isang babae. I-push niyo lang yung boundaries niyo kasi hindi niyo malalaman kung ano yung kaya niyong gawin. Kasi wala naman yan sa gender. Nasa kakayahan mo yan as a Filipina, as a girl. Kung nakaya ko nga, alam ko kaya niyo din. Ang mga Pinoy na marino at marina talagang namamayagpag sa paglalayag. Ako si Katrina Son at yan ang kwentong dapat alam mo.